I move that we recognize the Honorable Raul Manuel of the Kabataan Party List for his interpellations. The gentleman from the Party List Kabataan, the Honorable Raul Daniel A. Manuel, is recognized for his interpellation. Thank you, Mr. Speaker. Would the good sponsor yield to a few questions? Opo, Mr. Speaker, especially to my good friend, very much willing po, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Una po, Mr. Speaker, recently kasi nadagdag ang DNR as member agency of the National Task Force LCAC. Mr. Speaker, isa ito sa 11 departments on top of the 9 original departments who are part of the task force. Mr. Speaker, ano pong mandate ng DNR ang may aambag nito sa NTF-LCAC? Mr. Speaker, Your Honor, very simple po yun, Mr. Speaker. Dahil nung governor po ako sa Palawan, for example, nagbigay ng 9 projects, nag 20 million, 180 million, binigay ito sa barangay. But ang gagawa ng project ay yung provincial government. Kasama ang DNR doon, Mr. Speaker, Your Honor, dahil ipagawa ng kalsada, kung may mga puno doon na affected, siyempre konsultahin yung DNR, hihingi ng cutting permit. At saka kung tatraverse yan sa protected area, hindi pwede. So kaya kasama yung DNR doon, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, naunawaan ko po kung kaparte ang DNR halimbawa para ma-protect ang kung anumang natural resource natin, ba may tatayong kalsada o kung anumang proyekto. Pero Mr. Speaker, yun po ay para bang extended na tulong ng DNR. Pero hindi naman iyon directly connected sa sinasabing objective mismo talaga ng NTF-LCAC na i-address ang armed conflict, Mr. Speaker. So, ibig sabihin parang dalawang talon pa bago natin masabi na may direktang ambag ang DNR sa NTF-LCAC. So, ano pong comment ng sponsor natin? Mr. Speaker, Your Honor, NTF-LCAC is all-of-nation approach. Do you agree, Mr. Speaker? Your Honor? Mr. Speaker, ako po ang nag-interpret. So, dapat po ay sumagot po ang ating sponsor, Mr. Speaker. Siya po ang magpatunay If it is, na Mr. inline Speaker, ang mandate ng DNR. Then every instrumentality, all apparatus of government must be involved. This was the past dispensation, Mr. Speaker, Your Honor. Lahat ng gustong makontribute to end the communist conflict, I welcome when I was at that time before the 2022 election. I did receive a lot of money in order to go into the 9 barangays that are supposed to be infested or conflict areas. Sa awa ng Diyos, pumunta yung Pangulo natin, Your Honor, earlier this month at dineclare yung buong Palawan kasi lahat-lahat nga kami nagtulong-tulong. So kasama na po doon, Mr. Speaker, ang DNR, kasama po sa NTF-LCAC. Hindi po sila bystander lang na titingin at saka bibigyan ng opinion. Kasama po sila doon sa consultation at saka, siyempre, mabuti na yung all-of-nation approach, Your Honor. Mr. Speaker, ano po ang mandate ng DNR bilang ahensya by itself, Mr. Speaker? Of course, yung mandate, Mr. Speaker, is pangalagaan yung environment, yung pinakauna yun. At kung yung mga projects na binibigay ng NTF-LCAC, sisirain yung environment, petigilin nila. Yan lang yun. Very simple, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kasi nga, based sa tinakbo na po ng ating discussion, ay meron pong disconnect. Ang mandate naman ng DNR, protektahan ang ating natural resources. And Mr. Speaker, ang usapin naman ng armed conflict, sa pagitan naman yan ng mga tao, Mr. Speaker. And kung ano man yung mga proyekto, although sa akin nga, Mr. Speaker, ang tindig natin dyan, dapat hindi nga bahagi ang NTF-LCAC ng ganong mga proyekto. Pero kung ang justification, Mr. Speaker, ay tutulong ang DNR sa mga projects, pwede naman po nilang gawin yan without being part of the NTF-LCAC, Mr. Speaker. Kaya dagdag na lang din natin, Mr. Speaker, kasi ang NTF-LCAC, ito din ang nag-hold ng press con na nag-abduct sa mga environmental advocates, Mr. Speaker, sina Jed at Junila. Kaya to wrap up on this topic na lang din, Mr. Speaker, since at this point talaga, Mr. Speaker, we're not convinced na dapat maging bahagi ang DNR. Mas dapat pangalagaan ng DNR pati yung mga environmental advocates natin, Mr. Speaker, kesa mag-cooperate sa ganitong task force na actually siya mismo din ang nag-endanger at nag-threaten sa buhay ng ating mga environmental advocates, Mr. Speaker. Now, on another topic, Mr. Speaker, on the confidential fund of DNR, sa taong 2023, meron po itong allocation na nasa around 13 million. Mr. Speaker, saan ginamit o ginagamit ng DNR ang kanyang confidential fund? Mr. Speaker, Your Honor, maliit lang po ang confidential funds ng DNR. Ginagamit po ito, Your Honor, Speaker, doon sa buying of information.
patungkol doon sa number 1, illegal logging, o lahat na ng illegal. Yan po ang meron nagre-report, then meron binabayaran. So, yun, walang resibo. Kung yun ang tinutukoy mo, Mr. Speaker, na kung may resibo o wala. So far, Mr. Speaker, our new secretary has not used a single cent of the confidential funds. Your Mr. Honor. Speaker, to confirm, for 2023, ang confidential fund allocation ng DNR ay hindi po nito nagamit o nagagamit pa. Hindi nagamit. Yes, Mr. Speaker, Your Honor. Kung gusto mo, So Mr. Speaker, kung hindi pa naman nagagamit ito ng DNR, mas mainam po na wag na nitong gamitin at mas i-foster na lang ang tighter na coordination with our law enforcement units. Kasi Mr. Speaker, kung gumagana rin naman talagang ating law enforcement units, then pwedeng sila na ang gumawa ng trabaho na pwedeng hindi nasaluhin ng DNR that would justify confidential funds, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, kasi sa proposal ng DNR for 2024, meron pa ring 13 million na confidential fund. Kung kakayanin din naman ng ahensya na gumana without the confidential fund, is it willing to forgo the proposal to have confidential funds? Mr. Speaker, Your Honor, hindi po. Kailangan po nila yon. Kailangan nila, and if so spent, I will ask them for how they spent it with the report sa COA, and I will give a copy to Mr. Speaker, to our Honorable Manuel. Mr. Speaker, ang huling punto na lang din natin, delikado po kung hindi magsasamit ng resibo ang ahensya kapag gagamit siya ng confidential fund. Actually, Mr. Speaker, ang hinihingi naman sa Joint Circular 2015-01 ay documentary proof ng paano ginamit yung pondo. So kung hindi po resibo, actually, pwedeng voucher o pwedeng mga invoice. Ang mahalaga, Mr. Speaker, bawat pinagkakagastusan, dapat merong patunay saan siya ginastos. So, yun, hindi po pwede na walang kahit ano. No? Kung hindi man resibo, other alternatives na magpapatunay saan talaga ginagamit. So, with that, Mr. Speaker, I end my interpellation and I thank the sponsor for answering the questions. Mr. Speaker, hindi na ako magsagot doon kasi sinabi na niya kung anong gagawin. Maraming salamat, Mr. Speaker. Regarding the confidential funds of the DNR, I will see to it that yung magbibigay ng resibo, papipirmahin nila. Yung magbibigay tayo ng reward to the information giver, wag mo naman papirmahin yun. Dahil mahirap yun eh. So, Mr. Speaker, yung dapat lang magbigay ng resibo, safe houses, angkas ka sa motor, hindi na kailangan yon ng resibo, maliit na bagay yon, Mr. Speaker. Ngunit, if the fund was misused, then I am with you, Mr. Speaker, and with our distinguished colleague, to put an end to the practice of confidential funds, Mr. Speaker, Your Honor. Huling point na lang, Mr. Speaker, kasi sa practice po namin bilang mga student and youth leaders, kahit anong gastos po yan, pwede pong gawa ng kahit simpleng patunay lamang na pwedeng kahit nga hindi lahat ng detalye pero mahalaga lang ay merong katibayan saan ginagamit pwedeng kahit simpleng sheet of paper produced by an organization or institution para matrace talaga ang gagamitan ng bawat piso o bawat sentimo. Kaya Mr. Speaker, we really need to set a higher standard sa paggamit ng pondo ng bayan. Kaya patuloy ang ating panawagan na dapat ang mga confidential funds, the minimum nga ay transparent talaga and maximum, Mr. Speaker, kung hindi naman talaga kailangan, dapat wala ng confidential fund ang mga ahensya. Yun na lang, Mr. Speaker. Thank you. Mr. Speaker, Your Honor, tama po kayo doon. Palitan natin yung 2015 Circular -01 para ilagay doon in toto or talagang klaruhin na itong expenditure na ito may resibo. Kasi binasa ko po yon while I was governor, optional po yon, but you have to liquidate. And yung submission mo, diretso po sa COA chairman, then ma-audit doon. So far, wala naman kami natanggap na EOM. So, Mr. Speaker, kung kailangan talagang lahat ng panggagastos ng confidential funds ay dapat maresibuhan, we so state in the joint circular, we call for the DILG and the COA, including the pertinent offices concerned, to sit down again and issue a new circular. But meanwhile, that 2015-01 circular is in existence. Yun lang po sinusunod, walang iba eh. So, very clear doon, hindi sila lumalabag sa batas. Mr. Speaker, Your Honor, thank you very much. Thank you, Mr. Speaker. Majority Leader.